Nagpasalamat ang PNP kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil malaking bagay daw para sa mga pulis na naapektuhan ng war on drugs noong kanyang administrasyon ang 1 milyong pisong ipinangako nito bilang paunang tulong sa kanila. Nirerespeto naman daw ng PNP ang naging pahayag ni Duterte sa Quadcom kahapon na hindi dapat paniwalaan ang mga naging pahayag ni PNP Chief Romel Marbil na tila iniwan ng dating Pangulo sa ere ang mga pulis na apektado ng war on drugs. This is a welcome development dahil kung matatandaan niyo po, nagbigay po ng kanyang pahayag ang ating Chief PNP na nung nakakaang administrasyon, particularly from 2016 to 2022 ay marami po tayong pulis na talagang humakap sa mga legal challenges. Maraming nakasuhan, some of them were dismissed in fact, some of them were convicted and eventually incarcerated po sa ating mga detention facilities. At yan po yung direction ngayon, ma'am, ng ating Chief PNP to provide legal assistance sa mga pulis po natin. Dagdag pa ni Fajardo, mula January 2017 hanggang December 2022, meron ng 1,214 cases na natulungan ng PNP Legal Service. Nakapag-represent din sila ng 4,033 sa iba't ibang legal forum. Paliwanag ni Fajardo, sa dami ng mga kaso ay kapos na ang pondo ng ahensya pantustos dito. Karapatan po ng ating dating Pangulo sa mga kanyang pananalita, but the records will not lie po. Mahigit 1,000 po ang naapektuhan nito pong at ang kampanya against sa illegal drugs. Mahigit 300 po ang namatay, 975 the latest count po ang nasugatan. Aside from that ay mahigit 300 po yung may mga hinarap na kaso, may mga na-dismiss po. And again, like I said, may mga na-convict po. Handa naman ang PNP sakaling ipaaresto ng ICC si Duterte matapos ng hamunin ng korte na bilisan ang investigasyon sa kanyang war on drugs. Nauna nang sinabi ng Malacanang na obligadong tumulong ang Pilipinas kung idadaan ng ICC ang mga request nito sa Interpol. So personal po niya itong take po. So kung meron mang pong lalabas na warrant of arrest at ang Interpol po ay hihingi po ng assistance sa atin, then like I said, the PNP, particularly the Philippine National Police, is bounded by the security protocol with respect to assistance to be provided with our foreign counterparts po. Ganito rin daw ang nangyari nang arestuhin sina former Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo, dating Representative Arnulfo Teves at pinakahuli nang maaresto ang Indonesian scammer na wanted sa kanilang bansa. Para sa Agenda, Francis Polbe, BNC.